Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Miyerkules ay matatagpuan sa Marcos, Kabanata 10, talatang 35 hanggang 45. Ito ang sinasabi. Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano ang nais ninyo?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa." Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kupang aking iinumin ay iinumin nga ninyo at babautismuhan na nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang iyan ay para sa mga pinaglalaanan." Nang malaman ito ng 10 alagad, naggalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga Hentil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ay nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na ikaw, Diyos, ang siyang nag-iingat sa amin mula sa aming pagkatulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin at sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pagbabiyahe hanggang sila'y makarating sa kanilang mga pinagtatrabahoan, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, ingatan mo po kami sa sobrang init ng panahon ngayon. Ilayo mo po kami sa mga karamdaman ng heat stroke upang kami, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod, makapagtrabaho para sa aming mga pamilya, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, at ilayo sa anumang kapahamakan. Amin ding itinataas sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang abutin, pagalingin sa mga karamdamang kanilang taglay. At ikaw, O Diyos,
ang siyang patuloy na humawak sa buhay ng iyong mga anak na ito, Panginoon, upang sila ay patuloy na makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Kayo din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kapastoran, ang mga pastor na naglilingkod sa ubasan ng aming Panginoong Jesucristo, na sila'y ingatan mo, Panginoon, sa kanilang paglilingkod, pagsishare ng salita. Dahil mainit ang panahon, panungan mo po sila at patuloy mo silang gabayan sa kanilang buhay. Bigyan mo sila ng kalakasan, Panginoon, maging ang kanilang buong sambayan. Ilayo mo sila sa anumang mga kapahamakan, O Diyos. Tulungan mo po ang aming mga pastor na sila ay patuloy na naglilingkod, nagdala ng magandang balita para sa hindi pa nakakakilala sa aming Diyos at tagapagligtas, upang sila din, O Diyos, ay maligtas na kagaya namin, Panginoon, bilang iyong mga anak. Panginoon Hesus, maraming salamat sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Ito ang aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. So, ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan, mga kaibigan, ay ang pagpapakasakit ng Panginoong Hesus ay upang iligtas ang lahat mula sa kapahamakan. Ayan. Kasi malapit na po ang ating, ngayon po ay Ash Wednesday, no, i-celebrate natin ang paghirap ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. So, yun po ang ating topic ngayong umaga. Ayon sa Mateo 20, talatang 20, ang ina ni Santiago at Juan ang lumapit kay Jesus upang humiling para sa kanyang mga anak. Malamang na napag-utusan nila ang kanilang ina na sabihin kay Jesus ang kanilang minimithi. Pansinin na ang kahilingan ay para bang may pamimilit o pamumuwersa. Lumapit sa kanya sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo na nagsasabi sa kanya, "Guro, ibig namin gawin mo sa amin ang anumang aming hingin sa iyo." Ang kahilingan ng dalawa ay ang mapaupo sila sa magkabilang tabi ng Panginoong Jesucristo kapag naroon na siya sa kanyang kaharian. Ang maupo sa kanan ng hari ay isang prominenteng posisyon. Gayon din ang maupo sa kaliwa ng hari. Bagamat mababa ng kaunti ang prestihiyo ng kapangyarihan kaysa nakaupo sa kanan, muling ipinaalala ni Jesus ang kabayaran ng pagiging dakila sa kaharian ng Diyos habang sila'y naglalakbay patungong Jerusalem. Isinalaysay ni Jesus sa mga alagad ang isang talinghaga sapagkat marami ang umaasa na sa pagpasok niya sa Jerusalem ay itatatag na niya ang paghahari ng Diyos. Lucas, Kabanata 11, talatang 11. Ito marahil ang dahilan kung bakit ninais ni Santiago at Juan na sa lalong madaling panahon ay maisiguro ang kanilang magiging pwesto sa kapangyarihan at otoridad. Muli, sasalin sa ang Biblia, 2nd edition, ang katumbas na kahulugan ng pagbabata ng hirap, kagaya ng babatahin ng Panginoong Jesucristo, ay ang kakayahang uminom sa kupan sa kanyang iinumin. Subalit sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Kaya ba ninyong uminom sa kupang aking iinumin? O mabautismuhan sa bautismo na ibabautismo sa akin?" Nagpapatungkol din ito sa puot
ng Diyos na tinutukoy sa Isayas Kabanata 51, talatang 17. Saro ng puot. At sa Jeremias Kabanata 49, talatang 12, saro ng kaparusahan. Samantala, ang binanggit na bautismo na daranasin ng Panginoong Hesukristo ay tumutukoy sa kanyang sasapiting kamatayan dahil sa gagawin niyang pagbabayad para sa kasalanan ng buong sanlibutan sa krus ng Kalbaryo. Walang gatol sa pagtugon sina Juan at Santiago. Opo. Sabi nila, no? Opo. Hindi pa nila nauunawaan ang tunay na halaga ng pagsunod o pagtatalaga. Sinagot naman sila ng Panginoong Hesus na magagawa nga nilang magtiis at magpapakasakit alang-alang sa pananalig kay Kristo. Tatanggap nga sila ng pag-alipusta, pagpaparusa, pagpapahirap sa pamagitan ng mga palot, hagupit at iba pang uri ng pagpapahirap o tinatawag nating torture. Subalit sinabi rin sa kanila ng Panginoong Hesus na hindi siya ang magpapasya kung sino ang mauupo sa tabing kanan at maging sa tabing kaliwa. Hindi sila tatanggap ng pagluwalhati sa kanilang hinihiling at minimithi. Isa pa, ang karangalan sa kaharian ay hindi ipinagkakaloob base sa makasariling ambisyon, kundi sa pamagitan ng makapangyarihang kalooban ng hari. Nagalit ang 10 alagad nang marinig nila ang proposisyon ni Santiago at Juan. Bagamat sila ay nagnanais din ng ganitong karangalan. Ayon sa Marcos, Kabanata 9, talatang 33 hanggang 34, at dumating sila sa Capernaum. Nang sila ay nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Sa Lucas, Kabanatang 22, talatang 24, nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang kikilanling pinakadakila. Sa makatuwid, nagalit sila sa dalawa sapagkat ayaw nilang sila'y malamangan. Gusto din pala nila, no? Tinawag ni Jesus ang mga alagad at sinabi sa kanila na hindi dapat na maging katulad ng mga pagano o hintil ang mga tagasunod niya, sapagkat ang hangad ng sanglibutan ay maging makapangyarihan sa lahat ng kanilang nasasakupan. Walang puwang sa iglesia ang nais maghari-harian, no? Ang gusto ng Diyos ay ang mamuno na may kababaang loob o maging kagaya ng isang alipin, sapagkat ang sinuman sa mga alagad niya na nagnanais na mamuno ay dapat kakitaan ng pagsunod at kababaang loob. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kaibigan. Si Jesucristo ang pangunahing halimbawa ng servant leadership. Servant leadership, no? Sa Pilipos, Kabanata 2, talatang 5 hanggang 8, sinasabi na nagpakababa siya kahit siya ay Diyos. Di ba? Nakikita naman natin na bago niya tanggapin ang magligtas niya sa atin, hinugasan niya muna, no? Hinugasan niya muna ang mga paa ng kanyang mga alagad. Di ba? Nagpakababa ang Diyos. Nagiging alipin siya sa kanyang mga alagad. Hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitiwan
ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Kaya nga ang paalala ni Apostol Pablo sa atin, mga kaibigan, sa mga mananampalatayang katulad natin, no, na taga Pilipinas, ay magpakababa tayo tulad ni Kristo Jesus. Magpakababa. Nais ni Jesus na ang lahat ng kanyang mga lingkod ay magpakababa kagaya ng isang alipin. Mahal ng Panginoong Hesukristo, mangyaring tulungan kami maging sensitibo sa Espiritu at gumana sa ilalim ng pamumuno ng banal na Espiritu. Hayaan mo kaming maging sensitibo sa Espiritu sa mabilis at manalangin sa paghangad ng pananampalataya upang mapagtagumpayan ang bawat hamon ng buhay. Pangunahan at gabayan kami upang magkaroon ng tagumpay sa buhay na ito at hayaan kaming manatiling karapat-dapat sa langit. Mangyaring tulungan kaming lumago sa biyaya at pagpapahid ng langis upang lumigaya ka sa lahat ng oras. Tayo po ay saglit na manalangin. Pagpalain mo po ang mga anak mo patuloy na nakikinig at isinabuhay ang iyong mga salita. Sumunod sa iyo na may kababaang loob, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa araw na ito at ilayo mo kami sa kapahamakan. Pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa pangalan ni Jesucristo naming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Shout out po kay Akutang Madmad, kay Josephine Cortez, kay Aris Chel, kay Jerome Ross, at lahat ng mga anak ng Diyos. Pagpalain tayong lahat. Amen.